Happy Sunday mga kamami at ito na nga andito tayo ngayon magluluto. Ito na nga pala mga kamami yung hinarvest kong gulay doon sa likod bahay namin, 'di ba? Pinakita ko sa unang vlog ko na nagha-harvest ako ng sitaw. At ngayon naka-harvest na nga din ako mga kamami ng okra. Ngayon bubuksan natin ang ating kawali. Meron na din po akong sibuyas at saka bawang. At ito na yon, lalagyan natin siya ng konting manok. Kasi mas masarap daw pag may konting manok. Hindi ko na, yung iba kasi mga kamami, naglalagay sila ng tinatawag natin na kamatis. Ako naman, ayoko maglagay ng kamatis. Okay na to. Ngayon mga kamami, dahil mainit na, ilalagay muna natin yung bawang. Ayun, bawang. Pagkatapos, papulahin lang natin siyang konti. Mabilis lang kasi maluto yung bawang kaya kailangan na natin isunod yung sibuyas. Ayan. Mabilis lang yan maluto mga kamami. Pagkatapos niyan, ayan, ilalagay na natin yung manok. Yung iba, gusto nila mauuna yung manok. Ay, kasi nga daw, mabilis maluto yung sibuyas at bawang. Ako naman, mas gusto kong nauuna yung sibuyas, bawang, pagkatapos saka natin ilagay ang ating manok. Pagkatapos yun mga kamani, palutuin lang natin siya ng konti, ganyan. Mamaya-maya, lalagyan natin siya ng asin. Mga kamani, yung asin natin. May kwento lang pala ako mga kamani. Kagabi, natakot talaga ako. Dahil si Bebe natutulog sa kanyang kona. Ngayon, yung isang pusa, ang dilaw ng kanyang mata, as in. Tapos, paikot-ikot lang siya doon sa kona ni Bebe. Yung mga bandang alauna na, bigla siyang umakyat doon sa taas ng aming bubong. Pagkatapos, bigla siyang tumalon na as in malakas na talon papunta kay Bebe. Kaya syempre, naman, ako natakot. Kaya sabi ko, bakit ganun yung pusang yun? Pagtingin ko sa pusa na yun, ang dilaw-dilaw ng kanyang mata, natakot naman ako. Kaya tinignan ko yung paligid, nagbukas ako ng mga ilaw. Di ako makampante, pero natulog pa rin ako. Mga after 30 minutes, bumalik ulit yung pusa, mga kumami. Tumalon ulit dun sa loob ng kona ni Bebe. Kaya buong gabi ako talagang hindi nakatulog. Nakakatakot. Hindi ko alam kung ako lang naka-experience ng ganyan. Takot talaga ako mga kamami sa pusa. Ayan. Pagkatapos nating lagyan niyan, lagyan na natin siya ng toyo. Mga kamami, may iba't iba po tayong style sa pagluluto, eh. Kaya kung hindi kayo ganito magluto, sorry na. Pero ako ganito kasi ako magluto. Parang bit ko lang na ganitohin siya. Ayan. Ayan. Mamaya-maya. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya mga kamami ng magic sarap. Ayan. Ayan. Mas gusto ko kasi pag nilalagyan siya ng magic sarap. Papakuluin lang natin siya ng konti. Gawa nga na mamaya gigisahin din natin yung gulay. Kailangan muna natin siyang palutuin. Kasi baka mamaya nanluto ng ating gulay. Tapos, hindi pa pala luto ang ating karne. Minsan mga kamamyan, ibang mga nanay nag-a-add ng tubig. Ako talaga nag-a-add ako. Kunting tubig lang. Pangit din naman kasi pag marami. Ayan. Mainit ang nilagay ko para maganda yung pagka ayan niya. Ayan na mga kamamyan. Alam mo ba, diba? Hindi ang sarap ng luto natin. Alam mo, kung ano lang ang mga nagastos ko dito, yung magic sarap lang. At saka yung sibuyas kasi may at saka bawang kasi nga yung gulay binili lang natin sa likod bahay. Ay, yung gulay kinuha lang natin sa likod bahay natin. Yan, pakuluin lang natin siya mga kamami saglit. Ayan. Dapat kulong-kulo siya. Ayan. Katapos yan mga kamami, ilalagay na natin yung ating gulay. Ayan. Maraming salamat Papa Jesus dahil binigyan mo kami. Ay, oh my God, ba't may ganito?
Pa pala nahiwa yun. Wait lang, sorry. Lang, hihiwain natin. May natira pa eh. Mabilis lang naman yun. Lang. Akala ko kasi na-slice ko na lahat. Diba? Kung nasa Maynila ka, hindi mo ma-experience talaga yung sa gilid-gilid. Kaya napaka-bless ko talaga. Thanks Papa Jesus at napunta ako sa lugar na to. Dahil kahit pa paano, nakakakain ako ng masasarap na mga pagkain. Ayan, kagaya ng mga gulay. Kung nasa Maynila ka, hindi mo ito mapipitas lang. Walang libre doon. Kaya kailangan mo talagang bumili. E di magkano na din yung. Ayan. Ayan mga kamami. So mamaya-maya takpan muna natin yan. Antayin natin ang kanyang pagkaluto. Ayan. Thanks God for the blessings. Like and share lang mga kamami. Magtanong pa kayo kung ano pa yung mga pananim namin sa aming paligid.